natin na kung ano yung ika-cast out natin. Amen. Yung topic pala na pag-uusapan natin ngayon, no, pinamagatan ko siyang, no, this is my personal devotion, no, pinamagatan ko siyang defeat backsliding spirit. So pag sinabi nating defeat backsliding spirit, so ibig sabihin lang, no, may battle talaga. According sa Ephesians 6:12, according sa Ephesians 6:12, no, we are fighting not against flesh and blood, but we are fighting against principalities, ruler of darkness, no? Yung mga demonyo sa himpapawid, yung mga high rank na demonyo. So ibig sabihin kailangan nating maging handa. Kasi kung alam mo na sa sarili mo may laban ka, gamitin ko lang bilang illustration yung pagiging atleta ko dati. Kasi pag alam ko yung kalaban ko, alam mo ako sa pagiging boxer ko dati. Pag nalaman ko yung kalaban ko, first timer, no, andun yung kumpiyansa ko. No, kumpiyansa ako, hindi ako masyadong nagte-training, nagtatrabaho ako. Pero may time talaga na lumaban ako sa boxing, na nalaman ko na yung kalaban ko pala, veterano or lagi talagang lumalaban sa lona, lagi talagang nasa ring. So ibig sabihin, kulang na lang para maging professional boxing. No, naging regional sa laro, naging regional athlete. So, nung nalaman ko na ganun pala yung experience ng kalaban ko, no? Nagano talaga ako sa trabaho, ang tawag nito? Nag-leave ako ng 1 week. Nag-leave ako ng 1 week. Wait lang pa, maingay talaga. Hindi ko maano. Wait lang. Punta ako sa likod. Okay na. Dito na lang ako sa labas. Nung nalaman ko yung kalaban ko, ganun yung background niya, athlete siya, kunti na lang para maging professional boxer. Nagkaroon ako ng takot, no, kahit natakot man ako ng kakaunti, pero hindi ako umatras. So ang ginawa ko, instead na matakot para gumibap, para umatras sa laban, ang ginawa ko, piniprepare ko yung sarili ko, no? Inihanda ko yung sarili ko sa battle. So ibig sabihin, pag nalaman mo ngayon sa Ephesians 6:12 na ganun yung kalaban mo, no? Kailangan mong maging babad sa panalangin, kailangan mong maging babad sa salita ng Diyos, no? Kailangan mong mag-obey sa mentor, kailangan nating maging teachable heart lagi, no? Sign yun siya ng training para sa atin. Kasi noon yung kalaban ko first timer sa boxing, no, hindi ako nag-training, hindi ko nagawang mag-live ng isang linggo. Pero for the first time nung nalaman ko ganun pala yung naging kalaban ko, ganun yung background niya, no? Nagawa ko yung pag-live ng 1 week. Ano yung pagkakaiba? Pareho silang kalaban, pero iba-iba yung lakas, iba-iba yung level, iba-iba yung ranking. So nalaman na natin ngayon na yung kalaban natin high rank. So 2,000 years ago, no, Jesus defeated the enemy. So ibig sabihin, we are in the winning side. We are in the winning side, no? Panalo na tayo. Kahit mabugbog ka pa, kahit madapa ka pa, pero pag once sinabi ng Panginoon, binayaran ko na, panalo ka na. And always remember, lagi nating ilagay sa isipan natin, hindi ka makikipaglaban sa diablo, hindi ka makikipag-battle sa demonyo dahil gusto mong manalo. No, kaya ka nagkikipaglaban sa demonyo, no, kaya ka nagkikipag-battle sa warfare kasi alam mong panalo ka. Example, katulad ng lupa namin dito. Saan kami nakatira? Yung apo ng may-ari, grabe. Kung mag-file ng kaso, grabe sila mag-file ng kaso. No. Hindi sila matatakot, hindi sila mag-alinlangan, naggagasto ng pera kasi alam nilang panalo sila. So ibig sabihin, kung nasa sayo yung blueprint, nasa sayo yung titulo, no? Hindi ka nakipagkaso dahil gusto mong manalo. No, nakipagkaso ka dahil alam mo mismo sa sarili mo na panalo ka na. So sa battle na kinakaharap natin sa spiritual, no, hindi to battle pisikalan, no, battle to spiritual. So may mga kutsilyo, armas or mga tangke de gera, no, hindi natin yan magagamit sa spiritual battle. So may tinatawag tayong spiritual weapon na kailangan ito yung ginagamit natin para ma-destroy yung kingdom ng kaaway. So ulitin ko ulit, hindi tayo nakipag-battle dahil gusto nating manalo. No, nakipag-battle tayo dahil alam nating panalo tayo. No, 2,000 years ago, Jesus defeated sin, defeated
The hell defeated. No, lahat ng mga sumpa ay tinalo na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. No, defeat backsliding spirit. So, ano ba yung backsliding spirit? No, itong backsliding spirit, no, ito yung espiritu na isa sa mga umaatake sa mga churches. No, kaya siya tinawag na backslide. No, kaya natin ma-declare na ang isang tao ay backslide dahil galing siya sa paglilingkod, unfair siya noon, lagi siya nagbabasa, nagbi-preach, nagkakasot ng demon, nag-heal the sick, active sa online Bible study. Pero how come, no, hindi natin inasahan na puruhan pala ng backsliding, ng inatake pala ng backsliding spirit. And always remember, yung goal ng atake, ang goal ng atake is to, hindi lang para guluhin ka, no, kundi para i-destroy ka talaga. So, example, ano yung ibig sabihin ng atake? Halimbawa, ganito. Ang Pilipinas, inaatake ng China. So, isa sa purpose, bakit inatake ng China ang Pilipinas? Dahil gusto nilang angkinin. So, ang purpose ng atake, para ma-possess niya yung lupa. So, kaya yung Israel, laging inatake ng mga ibang bansa, no, hindi para talunin lang, kundi gusto nilang i-possess, gusto nilang manirahan sa area na lon, at gusto nilang maangkin yung titulo. At gusto nilang, aside sa maggiba, no, may goal talaga sila na makuha nila. So, ibig sabihin, if you are under attack, so ibig sabihin, hindi ka na pagmamayari na Satanas. No, kaya inaatake ng Palestine yung Israel kasi hindi pa pag-aari ng Palestine yung Israel. So, ibig sabihin, kaya ka inatake ng demonyo ngayon, if you are experience attack of the enemy, ibig sabihin yan, wala ka na sa kamay ng demonyo. No, bakit kanya aatakihin kung wala ka na sa kamay ng kung wala ka na sa kamay ng demonyo, bakit ka na aatakihin? Ay, kung nasa kamay ka na ng demonyo, bakit ka pa niya aatakihin? Siyempre hindi na. Pero dahil wala ka sa kanya, no, gagawa siya ng paraan. No, si Satanas, yung atake ni Satan, pabalik-balik lang. No, si Satan hindi siya magsasawa na pabalik-balik yung atake niya sa iyo. Pwedeng sa unang attempt ng atake ni Satan, hindi tayo babagsak. Pero may mga panahon, pabalik-balik lang yung atake niya, pero doon tayo bumagsak. First attempt ni Satan, hindi ka bumagsak. Second attempt, hindi ka bumagsak, hindi ka na-fail, hindi ka nadala sa temptation. Pangatlong atake ni Satan, hindi ka nadala. No, sa ipanglima, same na strategy na ginamit ni Satan, pero bumagsak tayo. Pero yung topic natin ngayon, defeat backsliding spirit. No? Through declaring the goodness of God. No? Through remembering the goodness of God on the cross. No? See what the Lord has done. Kasi maraming tao ngayon, kasi ganito kasi, ang akala kasi natin pag backslide is yung hindi na nagsisimba. Pero may point din na pag ang isang tao ay backslide, pwedeng hindi na talaga siya magsimba, wala nang basa-basa. Pero may mga tao talaga din nagsisimba pero backslide na. Posible ba yung mga taong hindi nagsisimba, yung mga taong nagsimba noon tapos na backslide, dumaan sila sa proseso sa atake ng backsliding spirit. No, dumaan din sila sa proseso sa season na nagsisimba. No, bago natin nakita ang isang tao na nawala na sa Panginoon, no, bago natin nakita yung tao bumalik na sa bisyo, no, umaatin pa rin yun pala sa Bible study pero wala na. Dry na. So dito ko naintindihan, ang tao pala, no, pag na-backslide siya, nagsimula siya sa atin-atin na lang. No, nagsisimula siya sa iniglect niya yung salita ng Diyos, no, parang hindi na siya excited. No, umaatin pa rin siya pero wala na. Bago natin makita ang isang tao na na-backslide na wala talaga sa landas, no, dumaan siya sa atin-atin. Dumaan siya sa nakikinig pa rin. Kasi may nakita akong puno dito sa amin habang dumadaan ako. May nakita akong puno nasa lupa pa rin pero bulok na yung sanga, bulok na yung puno. Sabi ko, nasa ground pa rin siya. Pero pagputulin mo yung puno, pwede na panggatong. May nakita ba kayong ganyang ano? Wait lang. May nakita ba kayo? Nasa lupa pa siya pero bulok na. Dry na. So, hindi tatagal yung puno na yon, no? Makikita natin babagsak na talaga siya. So dito ko naintindihan, kahit nasa ground ka pa,
pwedeng bulok ka na. No, kahit na lagi kang umatin sa church, pwedeng wala ka nang hindi na nagmo-move yung banal na espiritu sa puso mo. Kasi yung puso mo, yung puso natin, no, tumigas na. Sabi pa nila, in church but not in Christ. No, nagsisimba na lang pero yung puso wala na kay Kristo. Andun na lang dahil nakasanayan, no? And always remember, bago natin nakita yung tao na backslide, no, naging pariwala talaga. No, nagsimula 'yan sa paatin-atin na lang. Nagsimula 'yan sa pagpipretend na lang. Kasi may kwento tayo sa Bible dito sa First Samuel chapter 16 verse 15. Verse 14. Sabi dito, ang isang Kristiyano ay nabidemonize, hindi na dapat nadidemon possess. No, bago siya ma-demon possess, no? Aatakihin muna siya ng backsliding spirit. No, gagawin niya ang first attempt ng kaaway, i-demonize niyo yung tao. No, gagawa siya ng temptation, katapos makapasok siya ng kaunti. Kasi in the spiritual realm, lahat ng Kristiyano ay umaapoy. Kaya pag ang isang bagay na nagbabaga, hindi mo siya agad makarga. Sige, ilagay mo yung sarili mo ngayon. Isa tayong kaldero na inilagay sa apoy. 'Di ba? Hindi mo siya matulak, no? Matutulak mo siya ng dahan-dahan kasi mainit. No, pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, mainit pa tayo. Kaya ang ginagawa ng kaaway, no, i-demonize ka, parang i-influence ka, no, dahan-dahan. No, parang parang alam mo yung uling na maliit, hindi mo siya makarga on the spot, pero kaya mo siyang maabot kaya mo siyang itulak padahan-dahan hanggang sa mahulog. So ibig sabihin, ang isang Kristiyano ay pwedeng ma-demonize, pero hindi siya pwedeng ma-demonize. Pero kung manatili siya sa pag-demonize, pwede siya ma-backslide at ma-demonize ulit. Yung nakakatakot pa, yung espiritong lumabas sa isang tao, no, babalik yan dito. So ibig sabihin, mas magiging masama ang isang tao. Kasi sabi sa Bible dito sa first, may blessed evening, Pam. Okay lang po, makamute po tayo. Wait lang po, kasi po. Okay, thank you po. Okay na, praise the Lord. Okay na, okay. Umalis kay Saul ang espiritu ng Panginoon at pinahirapan siya ng masamang espiritu na ipinadala ng Panginoon. So umalis kay Saul ang espiritu ng Panginoon, no? Grabe. Dati pala, pag tayo ay nagkakasala, umaalis talaga ang banal na espiritu. Pero ang pinaka good news sa atin sa New Testament, no, ang banal na espiritu hindi umaalis. No, ang banal na espiritu hindi umaalis kasi kung aalis siya, wala nang magkukundi sa atin. No, the Holy Spirit, no, ang banal na espiritu ay hindi siya aalis. Ang banal na espiritu ay manatili kasi sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Ang picture ng banal na espiritu, no, nasa prodigal son. Ang picture ng banal na espiritu noon, ang picture ng ang movement ng banal na espiritu ay parang nasa prodigal son. Hindi ang Panginoon ang lumayo, hindi ang Ama ang lumayo, kundi ang anak. Wait lang. Nag-echo pa sura, nag-echo pa sura. Nag-echo pa sura. Okay. Hallelujah, praise the Lord. Kahit si Saul, no? Hari pa rin siya that time. Siya pa rin yung kinikilalang hari sa Israel. Si King Saul nasa trono pa rin. Pero backslide na. Posibleng nangungusap ang Panginoon sa atin ngayon. Hindi ko alam kung sino ang kinakausap din ng Panginoon ngayon. Baka posibleng nanghihina ka na pero no? Umaaten-aten ka na lang sa Bible study for attendance. No? Gusto ng Panginoon ngayon iparela sa atin na kailangan nating i-desire pa siya ng mas lalo. Kasi si Saul, no, pag uutusan niya yung mga kawal niya, mag-uubay pa rin. Pag uutusan niya yung mga sundalo niya, mag-uubay pa rin. No, kasi hari pa rin siya, pero wala na ang anointing ng Panginoon. Pwedeng may title pa rin siya, pero wala nang anointing ng Panginoon. Wala na siyang anointing galing sa Panginoon. No, posibleng pastor pa rin tayo, pero wala na yung banal na espiritu sa ating puso. Pwedeng pastor pa rin tayo, pero hindi na gumagalaw. Pwedeng may ministry tayo, pero hindi na kumikilos ang Panginoon. No, kasi sabi dito, umalis kay Saul ang espiritu,
Pero sa mata ng tao, hari pa rin siya. Pero sa mata ng Panginoon, hindi ka na hari. Kasi may bago na siyang inanoint na mas mabuti kaysa sa kanya. Sinabi ng utusan ni Saul sa kanya, malinaw po na pinapahirapan kayo ng masamang espiritu na pinapadala ng Diyos. Dito ko naintindihan na si Saul ay demonized. Kasi sabi dito sa 1 Samuel 24 verse 16, matapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, ikaw ba iyan? Kasi itong time na to, may pagkakataon na sanang pwedeng patayin ni David si Saul. Pero hindi niya ginawa. Sabi niya, no, dito ko naintindihan, si Saul, demonized lamang nung una. No, demonized siya sa masamang espiritu. No, demonized siya ng backsliding spirit. Kasi alam mo bakit? Nung una, gustong-gusto niyang patayin si Saul, si David. Pero may mga panahon na lagi niyang sinasabi na, at nangako pa siya, sabi niya, no, susumpa ako sa Panginoon na hindi na kita papatayin. Hindi na kita habulin. Pero darating yung panahon na demonized na naman siya, binigyan ng pagkakataon ng kaaway, pumasok na naman. No? Kaya gusto niya na namang patayin si David. Sinabi pa niya, mas matuwid kaya, ikaw ba yan anak ko? At humagulgol si Saul. Sinabi pa niya, mas matuwid ka kaysa sa akin. Masama ang trato ko sa iyo, pero mabuti ang iginanti mo sa akin. The message of God, no, yung message ng Panginoon sa atin. When we encounter bad character or demonized person, just display love. No, yung may mga tao talaga, even Christian or may mga tao talaga na atakihin ka na walang dahilan. No, si David, wala siyang kasalanan, pero hindi niya maintindihan ngayon, bakit siya inaatake? Bakit siya gustong patayin? No, tinapunan nga siya ng spear hanggang mabuti na hindi natamaan. Pero yung ginawa ni David dito, no, anong nangyari? Ikaw ba iyan, sabi ni Saul, ikaw ba iyan, David, anak ko? At humagulgol si Saul. No, you can destroy the spirit of backsliding through expose the character of Jesus Christ. No, when we encounter bad character, no, makaka-encounter tayo ng mga taong pangit ang mga ugali, no? Demonstrate the love of Jesus. No, para matalo natin yung mga demonized na tao or demonized na Kristiyano, no, display the love of Jesus. 1 Samuel 19:6, pinakinggan ni Saul si Jonathan at sumumpa siya sa pangalan ng Panginoon na buhay na hindi na niya ipapatay si David. Pero nung time na to, naging okay na naman yung pakiramdam niya. Kasi tumutugtog si David ng worship instrument. Pero pag nadidemonize na naman siya, no, binibigyan niya ng open door ang kaaway, no, nadidemonize siya ulit at doon na naman papatayin niya si David. Ipinatawag ni Jonathan si David at sinabi niya rito ang lahat ng pinag-usapan nila ni Saul. Dinala ni Jonathan si David kay Saul at muling pinaglingkuran si David at Saul kagaya ng dati. So ibig sabihin, nung naging okay na sila, no, naglingkod ulit si David kay Saul, no, ginagalang niya bilang hari. Pero may mga panahon din talaga na bumabalik din talaga yung no, nanumpa na siya. Alam naman natin kung gaano ka powerful yung panumpaan nila noon. Pag once yung sa Old Testament, pag nanumpa ka, no, gagawin mo talaga yon. Pero pag every time na madidemonize si King Saul, no, ando na naman, pinapatay niya na naman si David. Dito na, tinakwil na ng Panginoon si Saul. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, sa 1 Samuel 15:10-11, nalungkot ako sa ginawa kong hari na si Saul sapagkat tinalikuran niya ako, hindi sumunod ang utos ko. Nang marinig ito ni Samuel, labis siyang nabagabag at nanalangin siya sa Panginoon magdamag. Kasi may kasalanan dito si Saul. No, hindi niya hinantay yung prophet, no? Tinrabaho niya yung trabaho ng propeta. No, siya ay hari, iba yung mission niya at iba din yung trabaho ng propeta. Pero yung trabaho ng propeta, no, hindi siya nakapag-antay, no, lack of patience. No, pag ikaw ay inatake ng backsliding spirit, ano yung una? Demonize. Number 2, impatience. Wala ka ng pasensya. Lalaman mo ngayon na pag isa na tayong Kristiyano, pag inatake ka ng backsliding spirit, isa to sa mga sign na ikaw ay magiging walang pasensya. Kasi si King Saul, wala siyang pasensya. No, gusto niya na maghandog kasi panalo na sila. At sabi dito, at isa sa mga pinakaugali
pinakapangit na ugali pag tayo ay natamaan ng backsliding spirit. No, ito yung bantayan natin, yung glory to me attitude, number 3. Glory to me attitude. Kasi sabi dito sa 1 Samuel chapter 15 verse 12, kinabukasan maagang bumangon si Samuel at lumakad para magpakita kay Saul. Pero may nagsabi sa kanya na pumunta si Saul sa Carmel para magpatayo roon ng monumento para sa kanyang karangalan. No, may nakapagbalita kay Samuel na si Saul pumunta na doon sa Carmel, hindi para sumamba, kundi para magpatayo ng monumento para sa kanyang karangalan. Gusto niyang ipataas yung sarili niya dahil may napagtagumpayan silang laban. Pero hindi alam ni Saul, yung tagumpay na ibinigay sa kanya ng Panginoon, last na yun. Hindi na maulit. At yun yung simula ng kanyang pagbagsak. No? Dito nagsimula yung isa sa mga daan, no, bakit si Saul ay bumagsak? Dahil sa glory to me attitude. Sabi dito, pumunta si Saul sa Carmel para magpatayo roon ng monumento para sa kanyang karangalan dito. Ito yung pinakaayaw ng Panginoon is yung salitang glory to me. Kumusta yung ministry mo, pastor? Kumusta yung ministry mo, pastora? Kumusta yung ministry mo, brother? Ito, lumalago. Kasi, grabe yung strategy ko. So, ibig sabihin, parang glory to me na yun. Parang sinasabi natin na tayo ang dahilan kung bakit nabago ang tao, bakit napagaling mo yung isang tao. So, pag isa tayong leader, pag once inangkin natin yung glory para sa Panginoon, no? Sign niya na tayo ay inaatake ng backsliding spirit. At ito pa, yung pretentious spirit, pretentious attitude, number 5. Pretentious attitude. Sabi dito sa 1 Samuel 15:13, pinuntahan ni Samuel si Saul at nang magkita sila, binati niya si Saul, pagpalain ka sana ng Panginoon. Imagine, nag-disobey siya sa mentor niya, nag-disobey siya sa Panginoon, no? Andun na yung salitang glory to me attitude, no? Binati niya si Saul. Pinuntahan ni Samuel si Saul at nang magkita sila, binati niya si Saul, pagpalain ka sana ng Panginoon, sinusunod ko ang utos ng Panginoon. Pero sinabi ni Samuel, kung totoo sinusunod mo ang utos ng Panginoon, bakit may narinig akong ingay ng mga tupa at unga ng mga baka? Imagine, galing sa disobedient, pero nung nakita sila ni Samuel, no, nagpretend siya na okay yung ginawa niya. Sabi pa, pagpalain ka sana ng Panginoon, sinusunod ko ang mga utos ng Panginoon. No? Andun yung tinatawag na self-righteous. No, pag tayo ay magiging self-righteous, ibig sabihin niyan, we are under attack of the backsliding spirit. Yung atake ng backsliding spirit, parang hindi napapansin. Ang atake ng backsliding spirit, parang hindi nakikita, hindi malaking atake. No, maliliit na atake lang. Pero ito yung gagamitin ni Satanas para tayo ay dandahang babagsak. Hindi man tayo bumagsak agad, pero gagawin ni Satanas ang lahat. No, kahit si Satanas, grabe ka pasyensyoso para mapagpabagsak ka lang. Ay sabi dito, at isa sa mga signs sa backsliding spirit sa number 6, no, it's easy to disobey. No, madali na lang ang mag-disobey. Nung malalaman mo ngayon na ikaw ay inatake ng backsliding spirit, pag normal na lang sa iyo ang disobedience. No, parang hindi ka na mahirapan. No, dati pag gumawa ka ng isang bagay, iisipin mo muna kung kalooban ba ito ng Panginoon o kalooban ko lang. Pero ngayon, no, bigla-bigla ka na lang magdesisyon, hindi mo agad. Diba? Tutulungan ko ba ang taong iyon? Will ba ito ng Panginoon? Magsishare ba ako ng gospel? Pupunta ba ako sa ganitong lugar? So, dati, pag once may gagawin ka na, mag-abroad ba ako? Magninegosyo ba ako? So, ibig sabihin, dati, mas gusto mong mag-depend sa Panginoon. Pero nung inatake ka na ng backsliding spirit, no, madali na lang mag-disobey. Hindi na tayo marunong makinig. 1 Samuel 15:19, pero bakit hindi ka sumunod sa Panginoon? Bakit dali-dali ninyong sinamsam ang mga ararian nila? Bakit mo ginawa ang masamang bagay na ito? Nagalit ang Panginoon kasi hindi sila sumunod sa instruction. So, isa sa mga sign na you are under attack by the backsliding spirit, no? Yung hindi ka sumusunod. Kasi ang instruction dito, patayin lahat. Pero pinatay nila yung lahat ng bata, pero may kinuha silang
Pati hayop sana patayin, pero binuhay pa rin nila. No, hindi nila kinuha dahil gusto nilang iuandig sa Panginoon. Pero yung instruction, maganda yung motibo nila, pero mali yung pamamaraan. Gusto nilang, no, kaya hindi nila pinatay yung mga matatabang baka, matatabang tupa, dahil gusto nilang ihandog sa Panginoon. Pero yung point kasi dito, yung instruction ng Diyos sa kanila, napatayin lahat. Patayin lahat. Wala, ayaw ng Panginoon na makita na may mabuhay kahit animal, kahit tao, kahit bata. Gusto niya patayin lahat. Pero ang ginawa niya, sinamsam nila. At to the point, dahil sa ginawa, sa disobedience niya, no, gusto niya ng karangalan. Kasi nanalo sila sa battle. At isa sa mga sign that you are under attack, no, you are led by emotion, not by the spirit. No, we are led by the emotion. We are led by emotion. No, parang nadadala tayo sa emosyon dahil sabi dito sa 1 Samuel 15:20. Sumagot si Saul, pero sinunod ko ang Panginoon. No, sa ano niya, sa puso niya, sa isipan niya, sinusunod niya ang Diyos. No, ginagawa ko ang utos niya sa akin. Binihag ko si Agag, ang hari ng mga Amalekita, at nilipol ko ng lubusan ang mga tao sa nasasakupan niya. No? Minsan, pag tayo ay inatake na ng backsliding spirit, no, we are led by emotion. Ang akala natin tama pa ang ating mga ginagawa. Akala natin pag hindi tayo susunod, ito yung tama, ito yung desisyon ko. Minsan may mga desisyon tayo na ito yung ikapapahamak natin. Kasi minsan may mga desisyon tayo, akala natin tama. Akala natin kalooban pa ng Panginoon. Pero hindi natin alam, we are led by our emotions. Tingnan niyo ha, sumagot si Saul, pero sinunod ko naman ang Panginoon. Ginawa ko ang inutos niya sa akin. No, ginawa niya yung pag-destroy. Pero hindi niya ang mali niya lang dito is may iniwan siya at binuhay niya yung si Agag. Pagkatapos kinuha ko ang sundalo ko at pinakamagandang tupa, baka at mga bagay na nasamsam sa digmaan at nakatalagang wasakin ng lubos. Dinala nila ito rito sa Gilgal para ihandog sa Panginoon. So dito ko naintindihan, tama yung motibo ni Saul. So ibig sabihin, backslide siya pero no, nagpa-pretend pa rin siya na mag-worship, nagpa-pretend pa rin siyang magsumamba. So, tama yung motibo niya, pero nadala lang siya sa kanyang emosyon. So, ibig sabihin, nadala siya ng takot. Kaya ang rason ni King Saul dito is, kaya niya hindi pinatay yung mga animal, yung mga matatabang tupa, or pati yung tao na si Agan. Dahil natakot siya, dahil yun ang desisyon ng tao. Dahil yun yung desisyon ng mga tao, yung mga kasamahan niya sa battle. So, siya yung dinisay ng Panginoon para mag-lead, pero siya yung naging tail, siya yung naging sunusunuran. Kasi para ma-please niya lang yung tao. No? And always remember, we are not pleasing people, we are pleasing God. So, dahil sa takot ni Saul, so, nakinig siya sa mga tao. Sabi ng mga tao, dalhin mo na lang, sayang yung mga tupa. Sayang yung mga tupa na matataba, ihandog natin yan sa Panginoon. So tama yung motibo nila, maganda yung sana yung intention nila, pero maling pamamaraan. Disobedience pa rin. So pag tayo ay inatake ng backsliding spirit, no, isa to, lack of discernment. No, hindi mo na mapapansin na nagkakasala ka sa Panginoon. No, hindi mo na napapansin na mali na yung ginagawa natin. Kasi sabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Sabi niya dito sa 1 Samuel 15:23 at 22, sumagot si Samuel, mas malulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa sa pagsunod sa Kanya? Sabi ng Panginoon, hindi na malaga yung mas nalulugod ako kung susunod ka. Yes, tama yung ginawa mo, nag-offer ka. Pero kung nag-offer ka pero hindi ka sumunod, useless pa rin yun. No, obedience is better than sacrifice. Ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pangkukulam. Every time tayo ay nag-disobey sa Panginoon, no, yung level ng kasalanan natin ay parang mangkukulam, mga witchcraft. No, para din tayong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. No, halimbawa nakakita tayo ng mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan, parang nandidiri tayo, parang no, hindi natin gusto yung ginawa nila. Pero every time na magdidisobey tayo sa Panginoon, kung ano yung level ng kasalanan nila ng mga mangkukulam, sumasamba sa mga rebulto, no, pag tayo ay nagdisobey sa kalooban ng Diyos, no, wala tayong pinagkaiba sa kanila. Kasi sabi dito,
Sa 1 Samuel 15:23, ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pangkukulam at katigasan ng ulo ay kasinsama ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ito yung nakita ko pag tayo ay inatake ng backsliding spirit, ito, fake repentance. No, nagrepent lang dahil na-expose. Iba kasi yung nagrepent ka dahil kahit hindi ka pa nahuli. No, may mga repentance kasi na kaya ka oh yes, halimbawa, sa asawa, mag-asawa. Humingi ng tawad sa iyo yung husband mo dahil nahuli mo na siyang may kabit. Pero nung time na hindi mo siya nahuli, hindi siya nagsisi. So the same thing, minsan si Saul kasi sa bandang huli nagsisi siya. Pero hindi siya nagsisi dahil sa conviction ng Panginoon. Nagsisi siya dahil siya ay na-expose. Nagsisi siya dahil na-expose siya. So, kaya siya nagsisi dahil nahuli siya. So, gusto ng Panginoon, kahit hindi ka mahuli sa akto, no, gusto ng Panginoon na magsisi ka. Dahil kahit hindi ka mahuli ng tao, no, may Panginoon. No, ang Panginoon, siya yung magkukunbig sa atin. Sabi dito sa 1 Samuel 15:25. Nagmamakaawa ako, sabi ni King Saul, nagmamakaawa ako sa iyo, napatawarin mo ako sa mga kasalanan ko at samahan mo ako sa pagsamba sa Panginoon. No, ibig sabihin, fake repentance. Nagrepent dahil nahuli. Kaya yung mga husband, yung mga asawa, pag nahuli mo yung husband mo na nagkasala, nang may kabit, papatawarin mo. Magtaka ka, mga ilang buwan na naman, doon na naman sa kabit. So, dito makita, kaya siya nagsisi, no, may kaibahan, nagsisi siya dahil naramdaman niya yung guilt, naramdaman niya yung shame, at naramdaman niya nagkasala siya sa Panginoon, kailangan niya ng repentance. Iba din yung nagsisi dahil nahuli. Si Saul kasi nahuli, na-expose. Pero sinabi ni Samuel, hindi ako sasama sa iyo dahil sa pagsuway mo sa Panginoon, ayaw na niya sa iyo bilang hari. Si Saul, uhaw, no, ito yung sign na you are attacked by the backsliding spirit. Thirsty in man's approval. Uhaw ka sa appreciation ng tao. Kasi si Saul kasi dito, may nagawa siyang battle na historical, grabe yung laban na to, at nanalo sila. Kaya gusto niya ngayon ma-appreciate siya ng tao at kilalanin siyang matanyag na hari. Kasi sabi dito sa 1 Samuel 15:30, sumagot si Saul, nagkasala ako. Nakikiusap ako. No, nagkasala ako. Sabi niya, nakikiusap din ako. Parangalan mo ako sa harap ng mga tagapamahala ng aking mamamayan at buong Israel sa pamamagitan ng pagsama sa akin at pagsamba sa Panginoon na iyong Diyos. Sabi niya, nagsisisi ako. Alam ko nagkasala ako. Pero pakiusap, parangalan mo ako, i-appreciate mo ako, ilagay mo ako sa unahan para ma-appreciate, no? Uhaw si King Saul sa approval ng tao. Uhaw siya sa appreciation ng tao. So, shalom. Isa sa mga sign na ikaw ay natake ng backsliding spirit pag uhaw ka ngayon, no? Ay, hindi na ako mag-preach ng gospel, na hindi na ako magwawalis sa simbahan, hindi man ako ina-appreciate. Hindi na ako magwawalis, hindi na ako maghugas ng plato, hindi na ako magde-decorate, hindi na ako maglilinis ng CR sa simbahan kasi hindi ako na-appreciate. Pag once nasa sitwasyon ka na ganyan, pag once nasa sitwasyon tayong ganyan, ibig sabihin, we are under attack. No, uhaw tayo sa approval ng tao. No, mapansin ka man ni pastor o hindi, na ikaw ay naglilinis. Mapansin man ni pastor na ikaw ay nag-edit. Mapansin man ni pastor o hindi, na ikaw ay naglilinis ng CR. No? Do it for the glory of God. At isa sa mga hypocrite. Kaya sumama si Samuel kay Saul, sumamba sila sa Panginoon. No, sumamba siya sa Panginoon kasi alam niyo ba ano yung hinihingi niya? Pag ang isang Kristiyano ay inatake ng backsliding spirit, no? Nagiging hypocrite siya. Kasi kaya siya sasamba sa Panginoon kasi gusto niyang, ang hiningi niya kay Samuel, parangalan mo ako, no? Patawarin mo ako, pero nakikiusap ako na parangalan mo ako sa harapan ng marami. Kaya sumama si Samuel kay Saul at sumamba sila sa Panginoon. Sumamba sila sa Panginoon, pero mayroong motives. No? Pag nanalangin tayo sa Panginoon na may maling motibo, maglilingkod ako sa Panginoon kasi may blessing. No? We are under attack.
Ito rin, madalas, jealousy attitude. Hello Pam, okay lang po, mag-ano tayo, mute. Okay lang, may naka-unmute po. Sige po. Pero klaro ay boses ko, Pastora? May naka-ano, Pastora? Ano? Nag-echo talaga sa cellphone ko, nagdodoble-doble yung boses. Thank you, Jesus. Sige, sige. Hindi naman, Pastora. Hello, Pastora Glenda. Open, open. Kasi, ah, pala-change kasi yan. Ah, sige. Sige, Pastora, sige. Okay, okay. Ito po. Sabi dito sa 1 Samuel 18:6, nang pauwi na ang mga Israelita, matapos mapatay ni David si Goliath, sinalubong ni Saul ang mga babae. Ito yung time na to na it- ito yung time na to na ininis nila si Saul. Sabi niya, libo-libo ang napatay ni Saul, kay David naman ay tig 10,000. So nainis siya, sabi dito sa verse 8, nagalit si Saul nang mapakinggan niya ang awit nila, naisip niya, sinabi nilang tig 10,000 ang napatay ni David, pero ang akin ay libo-libo lang. Kulang na lang siya ay kilalanin nilang hari. Hallelujah. Pero hindi niya alam, may inano ng Panginoon na hari. Mula noon, binantaan na niyang mabuti si David dahil nagsiselo siya rito. Hallelujah. So isa sa sign that you are under attack of the backsliding spirit, no, kung puno tayo sa jealousy. No, hindi tayo masaya sa tagumpay ng iba, hindi tayo masaya sa anointing ng iba, hindi tayo masaya sa mga ministry ng iba, hindi tayo masaya sa fruitfulness ng iba. So ibig sabihin, we are under attack. So kailangan natin ma-recognize ngayon that we are under attack. Alam niyo po ba, sa pagkatapos ng verse 9, nung panahon na nagselo si King Saul, sabi dito sa verse 10, no, instant kinabukasan. Nung time na, sabi niya dito, binantayan niya mabuti si David dahil nagsiselo siya rito. Nung pumasok yung jealousy, kinabukasan, sa verse 18, verse 10, kinabukasan, pinasukan si Saul ng masamang espiritu na pinadala ng Diyos. At umasta siya na parang baliw sa loob ng kanilang bahay. Hallelujah. Ang taong hindi masaya sa tagumpay ng kapwa ay binigyan niya ng open door si Satanas. So jealousy, binibigyan natin isang open door, no? Inunlock natin para ma-open na upang makapasok si Satanas. Every time na hindi ka masaya sa tagumpay ng iba, ibig sabihin, nagkaroon tayo ng open doors sa diablo. Kasi nung sinabi niya ito, binantayan niya ng mabuti si David, nagsiselo siya rito, kinabukasan, pinasukan si Saul ng masamang espiritu na pinadala ng Diyos at umasta siya na parang baliw sa loob ng bahay. Ito yung kagandahan. Nung tumugtog si David ng alpa, gaya ng ginawa niyang bawat araw, may hawak noon ng sibat si Saul. No, 2 beses niyang sinibat si David at balak niyang itusok si David sa dingding, pero nakailag si David at nakatakas. Grabe yung proteksyon ng Panginoon. So every time nga na magkakaroon tayo ng jealousy spirit, no? Ibig sabihin we are under attack. No? Lagi ko lang advice sa atin, no? Sa ating sarili at para sa lahat, no? Huwag kang sumuko. No, may mga tao man na hindi masaya sa tagumpay mo, may mga tao mang gagamitin ni Satanas para i-destroy ka. Kasi si Satanas hindi siya maka-operate sa mundo kung without the vessel. Kaya ang gagawin ni Satanas, pumapasok sa animal, para i-destroy ka, para maano ka, para ma-distract ka, no? Pero ang pinaka-paborito ni Satanas na pasukan is yung tao. Hallelujah. So para maka-operate si Satanas, para makapag-operate si Satanas sa mundong ito, no, gagamit siya ng vessel. Ang Panginoon rin, no, gagalaw din siya, gagamit din siya ng vessel para ma-confirm yung kapangyarihan niya. So si Satanas, gaya-gaya talaga. Kasi darating ang panahon kung hindi ka susuko, no? Iparealize mo sa kaaway na ginagabayan ka ng Panginoon. Through how you respond, no? Ano yung kahinaan ng demonyo? Paano mo madidipit isa sa mga weapon mo? Paano madidipit yung backsliding spirit? No? Response in a godly way. No? And be consistent sa gagawin mo. Kasi nung panahon na si Apostle Paul, si King Saul,
No, pinakinggan ni Saul si Jonathan, sinumpa siya na pangalang Panginoon, na buhay hindi niya ipapatay si David. No, nung pinakita ni David, no, sabi ni David, may pagkakataon na akong patayin ka nung sa kuweba. No, kinuna niya lang na maliit na tela at sinabi niya, ito yung pruweba. No, binigay ka na ng Panginoon sa aking kamay pero hindi ko ginawa dahil loyal ako sa iyo. Dahil tapat ako sa iyo. May pagkakataon na sana patayin na kita. Pero nung narinig ni King Saul iyon, nakonsensya siya. So pwede nating i-destroy, pwede nating gamitin isa sa pag-destroy sa backsliding spirit through our godly response. Kasi yung ginawa ni David, godly response. Kaya sabi dito, nang malaman ni Saul na pinapatnubayan ng Panginoon si David. No, paano nalaman ni Saul na si David ay pinapatnubayan ng Banal na Espiritu? Dahil the way siya mag-response. Si David, the more siya inaatake, the more niya minamahal ang isang tao. Sabi niya, binigyan ako ng Panginoon ng chance para patayin ka. Pero hindi ko ginawa. No, sign lang 'yun that gawa ng mabuti ang taong gumawa sa masama. At dahil dito, nalaman ni Saul na pinatnubayan ng Panginoon si David at nakita niya kung gaano niya kamahal si Michal at si David. Lalo pa niya, sabi dito sa verse 28 at 29, lalo pa siyang natakot kay David at itinuring niyang kaaway si David habang nabubuhay pa siya. No, lalo siyang natakot kay David. No, demons are trembled. Yung Satanas, lalong matatakot sa iyo when you respond in a godly way. Kaya sabi ko sa post ko last time, yung malalim na topic, hindi pala about sa deliverance. Yes, malalim ang deliverance, pero yung pinakamalalim na topic na kailangan natin maunawaan, hindi yung doktrina, kundi yung paano natin masundan yung karakter natin, Panginoon. No, yung pinakamalalim na topic, yung pinakamalalim na teaching, hindi yung deliverance, kundi yung karakter of Jesus Christ. Yes, mahirap sundin yung karakter ng Panginoon. Pero yung kailangan dito, yung consistency. Kaya nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng mga Israelita at mga Palesteo. Bawat labanan, mas magiging matagumpay si David kaysa sa lahat ng opisyal ng hari. Kaya lalong nakilala ang pangalan ni David sa buong bayan. No? Si David, hindi niya dinesire na i-appreciate siya ng tao. Si David, hindi niya dinesire na ma-recognize siya ng tao. Pero ang tao na mismo ang nakarecognize sa kanya. No, kaya lalong, sabi sa verse 30, kaya lalong nakilala ang pangalan ni David sa buong bayan. No, hindi niya dinesire, pero nangyari sa kanya. Si Saul, dahil impluwensya ng masamang espiritu, ng backsliding spirit, gusto niya parangalan siya. Gusto uhaw siya, no? He is thirsty, no, sa approval ng tao. Uhaw siya sa appreciation ng tao. Pero kakaiba to kay David. Si David, hindi siya uhaw sa appreciation ng tao, no? Gusto niyang wala siyang ibang gusto kundi ma-please ang Panginoon. At lagi niyang dala-dala yung karakter ni Jesus Christ. Yun lang yung topic natin ngayon. I hope may natutunan tayo sa topic natin ngayon. Pasensya na, medyo naabot tayo ng 40 minutes. Hallelujah, sobra tayo 10 minutes. No, recap lang. Idipit natin yung kaaway. No, idipit natin yung kaaway through the goodness of God, and let's always declare the goodness of God. See what the Lord has done. Yung pagkamatay ni Jesus sa cross, no? He is already defeated. Pero kahit defeated na si Satanas, no? Kaya niya pa rin ipamuka na lalaban pa rin siya. Kung maalala niyo kilala niyo ba si Margarito, yung kalaban ni Manny Pacquiao? Sabi pa niya, yung pinaka last division, pinaka 8 division ni Manny Pacquiao, si Margarito, yung kalaban niya matatangkad na lalaki, na boxer, yung pinakamalaking kalaban ni Manny Pacquiao. Sabi niya, ito si Margarito, natalo ni Manny Pacquiao. Pero pagkatapos ng laban, ang sabi niya, ang suntok ni Manny Pacquiao walang lakas. Pero kung titingnan mo naman sa palabas, bugbog naman yung mukha niya. Nabali naman yung eyebrow niya nag-crack. Pero kahit natalo na siya, pero yung bukang bibig niya walang lakas. Hindi mabigat ang kamay ni Manny Pacquiao. Hindi ako nasaktan. Pero kung titingnan mo sa kamera, no? Namamaga yung muka. So minsan, kahit si Satanas, kahit talo na siya, gagawa siya ng paraan at magpipretend siya na hindi siya nasaktan. No? Kahit natalo na si Satanas sa krus sa Kalbaryo, no, si Satanas gagawa siya ng paraan at
ipipretend niya sa sarili niya at ipapaalam niya sa tao na hindi pa ako talo. Kaya ko pang makipaglaban. Pero paniwalaan natin yung sinabi ng Panginoon. They are defeated already. You are already victorious. Kaya ka nakipaglaban sa demonyo dahil panalo ka. No, hindi ka makikipaglaban sa kaaway dahil gusto mong manalo. Iba 'yon. No, nakikipaglaban ka dahil nakikipaglaban ka dahil alam mong panalo ka na. Because what Jesus had done on the cross. Sige, manalangin tayo. Heavenly Father, oh precious God, Heavenly Father, in the name of Jesus of Nazareth, the Christ, the Yeshua, the Almighty God, the name above all names. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pinalaya mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong salita. There is deliverance through your teaching. There is impartation through teaching. Lord, alam ko, Panginoon, ang iyong salita, hindi lamang to salita, hindi lamang to ink, hindi lamang to letra por letra, but in the Spirit, this is a spiritual weapon, the sword of the Spirit. I declare, itong topic namin ngayon, Panginoon, magiging spiritual weapon, Panginoon. And I declare, itutusok namin to sa backsliding spirit in the name of Jesus. Lord, gagamitin namin tong salita mo. Gagamitin namin tong topic namin ngayon, Panginoon, as our weapon, as a symbol of sword of the Spirit. I cancel, pinuputol ko lahat ng backsliding spirit, lahat ng umatake sa mga tao na naka-join ngayon. I declare and decree, lahat ng espiritu na umatake sa mga churches, every backsliding spirit, I break you, I bind you by the blood of Jesus. I destroy you by the blood of Jesus. Fire! Rumaragas ang apoy galing sa banal na espiritu in the name of Jesus. I break every altar of backsliding spirit. I break you, I burn you by the blood of Jesus. Ginagamit ko ang hammer of the Lord. I destroy you by the blood of Jesus Christ. I release millions of charges of the Lord. Lahat ng espiritu na nagpapahirap sa buhay Kristiyano. We are in Christ. I cancel by the blood of Jesus lahat ng espiritu. Every spirit of stagnation, spirit of condemnation, spirit of lack of discernment, in the name of Jesus, I cancel you, be defeated in Jesus' mighty name. We are already victorious. We are in the winning side. I declare and decree, lahat ng nanghihina ngayon, I declare divine strength. I declare revival to you. Kung ikaw yung tao nanghihina ngayon, no, ilagay mo yung kamay mo sa ulo. I declare divine strength. I declare babalik yung apoy mo sa pangalan ni Jesus. I declare and decree, magiging uhaw ka sa salita ng Diyos. Dahil ito yung advice ng Panginoon sa atin. No, magiging kandidato ka sa backslide kung hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos. No, kung hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos ngayon, busy ka sa Facebook, busy ka sa online, wala ka ng relasyon sa Panginoon. Ibig sabihin, you are candidate sa backsliding. No, hindi ka kandidato sa pagiging presidente. Future. No, ito yung masama, ito yung bad news. Magiging kandidato ka, no, para sa ikapahamak mo. No, kung hindi na tayo magbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka na magdi-devotion, you are candidate. No? Pero kaya mong i-break ang backsliding spirit through reading the word of God, through hearing preaching, listen advice sa mga mentors, and you will revive again. Kahit sabihin mo ngayon, Lord, I need revival, pero kung hindi ka pa rin magbabasa ng salita ng Panginoon. Kasi ang salita ng Panginoon, this is the bread of life, because Jesus is the bread of life. Ang salita ng Diyos, siya yung oxygen natin. So every time na hindi ka nagbabasa ng word of God, no, parang sinasabi mo, hindi ko kailangan ng oxygen. No? The word of God, para siyang oxygen sa ating buhay. Kung wala kang salita ng Diyos, no, mahirap kang mag-survive sa buhay Kristiyano. Lord, I declare, I cancel every spirit of backsliding, and I declare obedience. I declare kauhawan, Panginoon, sa iyong salita. Lord, maraming salamat. Simula sa araw na to, we are already victorious. Thank you, God. In Jesus' mighty name, I pray. Amen and amen. Praise the Lord. Bless